Huwag kang magdrama, pamilya tayo. Yan mismo ang mga salitang sumampal sa akin. Hindi sampal sa pisngi, kundi sampal sa kaluluwa. Isang sampal na nagpagising sa akin mula sa 31 taon ng pagtitiis. Nakatayo ako sa sarili kong driveway, sa ilalim ng tirik na araw ng La Union. Ramdam ko ang bawat patak ng pawis na tumutulo sa likod ko. Pero hindi dahil sa init, dahil ito sa galit. Sa harap ko, isang malaking moving truck. At ang pamilya ko, ang nanay ko, at ang ate Bea ko, ay parang mga general na nagdidirekta ng isang pagsakop. Ang sinasakop, ang bahay ko, ang pinaghirapan ko. Ang nanay ko, nakapamiiwang pa, sumisigaw sa mga kargador. Dahan-dahan dyan, iho, baka mabasag ang mga gamit namin. Ang ate ko naman, si Bea, ay prenteng-prente na nagpupunas ng pawis sa noo, kahit isang kahon ay hindi pa niya nabubuhat. Ngumisi pa siya sa akin, isang ngisi na nagsasabing, panalo na kami, wala ka nang magagawa. Feeling panalo talaga sila. Akala nila, checkmate na. Kasi sa buong buhay ko, ako ang laging nagbibigay. Ako ang laging umoo. Ako ang laging sumasalo sa mga problema nila. Akala nila parehong Ana pa rin ang kaharap nila. Ang Ana na tatakbo at iiyak sa kwarto. Ang Ana na magmamakaawa. Pero imbes na umiyak, imbes na sumigaw, ngumiti lang ako. Isang maliit na ngiti. Isang ngiti na hindi nila naintindihan. Isang ngiti na nagsasabing, tapos na ang laro. Habang sila ay abala sa pag-aari ng hindi kanila, dahan-dahan akong tumalikod. Bawat hakbang ko papasok sa bahay ko ay mabigat, pero sigurado. Pagkasara ko ng pinto, ang ingay nila ay nawala. At sa katahimikan ng aking tahanan, doon ko narinig ng malinaw ang lahat. Ako si Ana, 31 anyos. Sa loob ng halos 10 taon, simula nang magkatrabaho ako na ang naging takbuhan. Ako ang breadwinner na hindi opisyal na kinikilala. Ang ate kong si Bea, 34, dalawa ang anak sa magkaibang lalaki, pero ni isang araw ay hindi nagtrabaho. Nakatira siya sa bahay ni nanay, habang ako, pagkatapos kong makapagtapos sa kolehiyo nang walang tulong sa kanila, ay nagpakahirap. Nagtrabaho ako ng 2 trabaho. Nagtipid ako sa lahat ng bagay. Hindi ako bumili ng mga mamahaling gamit. Hindi ako nag-travel. Bawat peso na kinikita ko, inipon ko. Para saan? Para sa pangarap kong ito. Ang maliit na bahay na ito sa tabi ng dagat. Nang bilhin ko ito, nag-down payment ako ng 800,000 piso. Pero ngayon, ang 40,000 na yon, ang maliit na regalo na yon, ay ginawa nilang lisensya. Lisensya para ang kininang lahat. Lisensya para baliwalain ang 3 taon kong pagbabayad ng monthly amortization. Ang pagbabayad ng buwis. Ang bawat pako na ako mismo ang nagpukpok. Ang bawat pader na ako mismo ang nagpinta. Akala nila, dahil sa 40,000 na yon, pag-aari na rin nila ang bawat butil ng buhangin sa bakuran ko. Tumawa sila. Nagdiwang sila sa labas. Nagpaplano na kung saan ilalagay ang mga gamit nila sa bahay ko. Pero heto ang plot twist. Heto ang hindi nila alam. Habang sila ay nagkakarga ng mga kahon, ako naman ay nasa loob, hawak ang telepono ko, kalmado. Nakangiti pa rin. Na ang unang tinawagan ko ay isang locksmith para palitan ang lahat ng kandado ng bahay. Bago pa man sila makapasok, hindi nila alam na ang pangalawang tinawagan ko ay ang non-emergency line ng pulisya para i-report ang tangkang pag-trespass sa property ko. Hindi nila alam at higit sa lahat, hindi nila alam na habang sila ay may hawak na mga kahon ng gamit, ako naman ay may hawak na resibo. Ang resibo ng lahat ng paghihirap ko. Ang titulo ng bahay na nakapangalan lang sa iisang tao. Sa akin, ang pangalan ko lang, Ana. Ang akala nilang katapusan ko ay simula pa lang pala ng karma nila. Twice. Kung naramdaman mo nang maging estranghero sa sarili mong pamamahay, o kung naranasan mo nang maabuso dahil lang sa pamilya kayo, i-like at i-share mo ang video na ito at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto naming marinig ang kwento ninyo. Ibahagi niyo ang inyong mga karanasan dahil dito hindi ka nag-iisa. Simulan na natin. Sa pagpihit ko ng doorknob at pagtulak sa pinto, tila isinara ko na rin ang isang kabanata ng aking buhay. Ang bigat ng pinto ay parang bigat ng desisyon ko.
Sa pag-click ng lock, naramdaman ko ang isang kakaibang kalmado. Isang kalmadong may kasamang takot. Sa labas naririnig ko pa rin ang boses ni nanay. Nag-uutos na buksan ko ang pinto. Boses na sanay akong sinusunod. Pero ngayon, ang mga salita niya ay tumatama lang sa kahoy ng pinto, hindi na tumatago sa puso ko. Dumiretso ako sa sofa at naupo pero hindi ako mapakali. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang kinukuha ko ang aking telepono. Ang unang pumasok sa isip ko, kailangan kong palitan ang mga kandado. Kailangan kong siguruhin na ang santuwaryo kong ito ay mananatiling akin. Nag-search ako online para sa 24-hour locksmith sa La Union. Ang daliri ko ay nag-aalangan habang nag-scroll ako. May isang bahagi sa akin na sumisigaw, "Pamilya mo sila, wag mong gawin to." Pero may isang boses na matagal nang nanahimik, na bumubulong, "Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ikaw, sino pa ang poprotekta sa'yo?" Pinindot ko ang call button. Sumagot ang isang lalaki sa pangatlong ring. "Good morning, Walters Locksmith po." Pilit kong pinatatag ang boses ko. Ipinaliwanag ko na kailangan kong mapalitan ang lahat ng lock sa bahay ko sa lalong madaling panahon. "Urgent po ba, ma'am?" tanong niya. "Sobra," sagot ko. Sinabi niyang susubukan niyang pumunta kinaumagahan. Pagkababa ko ng telepono, huminga ako ng malalim. Iyon ang unang hakbang. Ngayon, ang pangalawa. Hinanap ko naman ang non-emergency line ng lokal na pulisya. Ito ang mas mahirap na tawag. Ang isiping ireklamo ang sarili kong pamilya ay parang isang kasalanan. Pero alam kong kailangan ko ng gabay. Kailangan kong malaman kung ano ang mga karapatan ko. Sumagot ang isang babaeng pulis at sa pinakamahinahon kong boses, ipinaliwanag ko ang sitwasyon na ang pamilya ko ay nagtatangkang lumipat sa bahay ko nang walang pahintulot, na sa akin lang nakapangalan ng lahat. Mabait ang pulis, propesyonal. Hindi niya ako hinusgahan. Ipinaliwanag niya na mas malakas ang laban ko kung hindi pa sila nakakatira sa loob. Kung nasa labas pa sila, mas madali silang maituturing na trespassers. Sa Sabado daw po ang official na lipat nila, sabi ko. Kung ganon, siguraduhin niyong handa kayo bago ang araw na yon, payo niya. Pagkatapos ng tawag, sumilip ako sa bintana. Nandoon pa rin sila. Si nanay ay kumakatok na ng malakas. "Ana, buksan mo to. Alam kong nandiyan ka," sigaw niya. Si Ate Bea naman ay sumisigaw din. "Ano na namang kaartehan to, Ana? Palagi ka nalang pabida." Ang mga salita nila, parang laso na dati-rati ay dire-diretso kong iniinom. Ngayon para na lang silang ingay sa labas ng bintana. Umalis ako sa bintana at naupo ulit sa sofa. Tinitigan ko ang mga pader na ako mismo ang nagpinta. Ang mga muwebles na pinag-ipunan ko ng ilang buwan. Ang kusinang naging saksi sa maraming gabing kumakain akong mag-isa. Dito ako ligtas. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, handa akong ipaglaban ang kaligtasan na yon, kahit pa ang kalaban ko ay ang sarili kong dugo. Dumating ang Sabado na parang isang bagyong paparating. Mabigat ang hangin at bawat ugong ng sasakyan sa labas ay nagpapatayo ng balahibo sa aking mga braso. Gising ako mula pa 5:00 ng umaga. Naligo, nagbihis at nag-almusal kahit wala akong panlasa. Pagkatapos, inihanda ko ang aking mga sandata. Hindi baril o kutsilyo, kundi mga papel. Ang titulo ng bahay, ang mga dokumento ng mortgage, ang mga resibo ng buwis, ang aking homeowner's insurance policy. Inilagay ko ang lahat sa isang folder at ipinatong sa tabi ko sa sofa. At naghintay ako. 9:30 nang dumating sila. Isang convoy ng pag-asa para sa kanila, isang convoy ng digmaan para sa akin. Nauna ang parehong moving truck, sumunod ang sedan ni nanay, at sa huli, ang pick-up truck ni tatay. Bumaba si Ate Bea mula sa sasakyan ni nanay at ang mga anak niya, si Miguel at Sofia, ay masayang nagtatakbo palabas, excited na sa dagat na natatanaw nila. Si nanay naman taas noo. Nagmartsa siya papunta sa pintuan ko na puno ng kumpiyansa na para bang siya ang reyna ng lugar na ito. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Nakalock. Kinuha niya ang kanyang susi.
Isinuksok sa susian. Hindi pumasok. Sinubukan niya ulit. Doon niya napansin. Iba na ang lock. Doon nagsimula ang malakas na kalampag. Ana, buksan mo itong pinto. May truck tayo na puno ng gamit at wala tayong oras para sa mga laro mo. Sigaw niya. Hindi ako sumagot. Sa halip, kinuha ko ang telepono ko at tinawagan ang numerong nakasave na sa contacts ko. Charleston County Police Department, ang sabi sa kabilang linya. Pero sa isip ko, ito na ang boses ng kalayaan ko. Kailangan ko pong mag-report ng trespassing, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado sa kabila ng kabog ng aking dibdib. Ibinigay ko ang address ko. Sa labas, narinig kong sumigaw si Bea. Baka may ibang daan, tignan mo sa likod. Nakita ko sa bintana na umikot siya. Maya-maya narinig ko ang pagsubok niya sa back door, tapos sa pinto ng garahe, lahat nakalock. Pinapalitan niya lahat ng kandado, sigaw niya pabalik kay nanay. 10 minuto ang nakalipas, narinig ko ang pinakamatamis na tunog sa buong mundo. Ang sirena ng pulis. 2 patrol car ang huminto sa tapat ng bahay ko. Lumabas ang mga pulis at nilapitan ang pamilya ko. Nakatanggap kami ng report tungkol sa trespassing. May nakatira po ba dito sa address na ito? Tanong ng isang pulis. Agad na itinuro ni nanay ang pinto. Anak ko ang nakatira diyan. Ari-ariang ito ng pamilya. Nag-iinarte lang siya at ayaw kaming papasukin. Tinanong ng pulis kung may dokumento sila. Sabi ni nanay, dokumento? Nanay niya ako. Tinulungan namin siyang bilhin to. Doon na ako lumabas. Dala ang aking folder. Ako po ang may-ari, sabi ko. Inabot ko ang mga papeles sa pulis. Habang binabasa niya ito, ang mukha ng nanay ko ay nagbago ng kulay. Sinungaling siya, sigaw ni Bea. Pero pinakalma siya ng isang pulis. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinalik sa akin ng pulis ang mga dokumento. Malinaw po ang mga papeles, sabi niya, nakatingin sa pamilya ko. Ang property na ito ay pag-aari ni Binibining Ana. Kailangan niyo na pong umalis. Kung babalik kayo, trespassing na po yon. Umiyak si nanay. Umiyak si Bea. Pero ang mga luha nila ay wala ng epekto. Pinanood ko habang sinasamahan sila ng mga pulis pabalik sa kanilang mga sasakyan. Pinanood ko habang ang moving truck ay umaalis. Dala pa rin ang lahat ng gamit ni Bea. Pinanood ko ang masamang tingin sa akin ni nanay mula sa bintana ng kotse. At nang mawala na sila sa paningin ko, naiwan akong mag-isa sa aking porch. Nanginginig pa rin. Pero sa ilalim ng lahat ng kaba, sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong malaya ako. Ang katahimikan pagkatapos nilang umalis ay mas nakakabingi kaysa sa kanilang mga sigaw. Naupo ako sa sofa ng ilang oras, nakatitig lang sa pinto, iniisip kung babalik sila. Ang telepono ko na nakataob sa mesa ay walang tigil sa pag-vibrate, parang isang galit na bubuyog na gustong manakit. Alam ko kung kanino galing ang mga yon. Alam ko kung anong laman ng mga yon, pero hinayaan ko lang. Nang tuluyan ng sumapit ang gabi, hindi ko na natiis. Kinuha ko ang telepono, 47 missed calls, 23 text messages, 6 na voicemails, isa-isa kong binasa ang mga text. Ang mga mensahe ay isang halo ng galit, pakiusap at pananakot. Mula kay nanay, sinira mo ang pamilya, wala kang utang na loob, pinalaki ka namin ng maayos tapos ito ang isusukli mo. Mula kay Ate Bea, isang listahan ng mga mura at masasakit na salita na hindi ko kayang ulitin. Tinawag niya akong makasarili, swapang at demonyo. Sinabi niyang, sana mamatay akong mag-isa sa pinakamamahal kong beach house. Mula kay tatay, isang maikling mensahe na mas tumago sa puso ko. Hindi ka namin pinalaki para maging ganyan. Binasa ko ang bawat mensahe, hindi para saktan ang sarili ko, kundi para maintindihan. Hinanap ko kahit isang katiting na salita, kahit isang pahiwatig na nauunawaan nila ang kanilang pagkakamali. Na mali ang basta-basta na lang sumugod sa bahay ng iba. Pero wala akong nakita. Sa lahat ng mensahe nila, ako ang kontrabida, ako ang masama, ako ang nanakit. Pagkatapos kong basahin lahat, binura ko, isa-isa, delete, delete, delete. Ang mga voicemail ang mas mahirap. Ang nanginginig na boses ni nanay, nagtatanong kung paano ko nagawa ito sa kanya. Ang humahagulgol na si Bea,
Sinasabing na trauma ang mga anak niya dahil sa akin, na hindi na sila magtitiwala sa pamilya kailanman. Ang matigas at puno ng pagkadismayang boses ni tatay, sinasabing hindi niya akalain na ang sarili niyang anak ay tatawag ng pulis para sa sarili niyang laman at dugo. Pinakinggan ko ang bawat isa. Lumipas ang ilang araw ng peking katahimikan. Ang peking katahimikan bago ang isang malakas na kulog. Akala ko, sa pagharang ko sa kanilang mga numero, magkakaroon na ako ng espasyo para huminga. Ngunit natutunan ko na ang pamilya ko, lalo na ang kapatid ko, ay hindi nauubusan ng paraan para manakit. Ang susunod na atake ay hindi dumating sa pamamagitan ng text message o sigaw sa labas ng aking pinto. Dumating ito sa isang anyo na hindi ko kailanman inasahan, isang anyo na nagpalamig sa dugo sa aking mga ugat. Miyerkules noon, nasa trabaho ako. Pilit kong ibinabaon ang sarili ko sa mga spreadsheet at presentasyon. Isang paraan ng pagtakas. Isang paraan para kalimutan ang gulo sa aking personal na buhay. Nang biglang tumunog ang telepono sa aking desk. Isang numero na hindi pamilyar, pero lokal, kaya sinagot ko. Hello, this is Anna speaking. Ang boses sa kabilang linya ay professional at babae. Magandang hapon po. Si Officer Patricia po ito mula sa Charleston County DSWD. Kayo po ba si Miss Anna? DSWD, Department of Social Welfare and Development. Biglang nanikip ang dibdib ko. Para saan? Bakit? Opo, ako nga po, sagot ko. Ang mga daliri ko ay humihigpit sa pagkakahawak sa telepono. Mayroon po kaming natanggap na report kahapon, patuloy ng babae, tungkol sa dalawang menor de edad, sina Miguel at Sofia. Ayon po sa nag-report, ang kanilang tiyahin ay di umano inilagay sa panganib ang kanilang kapakanan sa pamamagitan ng sapilitang pagpapaalis sa kanila sa kanilang tirahan na nagresulta sa kanilang pagiging homeless. Bawat salita niya ay parang isang suntok sa sikmura. Homeless, walang tirahan, ang mga pamangkin ko dahil sa akin. Hindi po totoo yan, sabi ko. Pilit pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Hiniling ng officer na ikwento ko ang nangyari noong Sabado. Kaya't huminga ako ng malalim at nagsalaysay. Inilahad ko ang lahat, ang pagdating nila nang walang paalam. Ang moving truck, ang pag-angkin nila sa bahay ko, ang pagtanggi kong papasukin sila, ang pagtawag ko sa pulis, at ang pinakaimportante sa lahat, ang katotohanang hindi kailanman tumira sa bahay ko ang aking kapatid at ang kanyang mga anak, na mayroon silang permanenteng tirahan sa bahay ng aming mga magulang sa loob ng 7 taon. Tahimik na nakinig ang officer. Walang pagkiling. Nang matapos ako, may ilang sandali ng katahimikan. Mrs. Anna, base po sa sinasabi ninyo, mukhang may matatag na tirahan naman pala ang mga bata sa poder ng inyong mga magulang. Tama po ba? Opo, sagot ko. Hindi po sila kailanman nawala ng bahay. Naiintindihan ko, sabi niya. Mukhang ito ay isang family dispute at hindi isang child welfare issue. Ino-note ko po ito sa aming file. Huminga ako ng maluwag, ngunit may pahabol siya. Subalit nais ko lang pong ipaalam na kung may mga susunod pang report na gagawin, maaaring kailangan na naming magsagawa ng mas malalim na investigasyon. Ibig niyo pong sabihin, tanong ko, maaaring tumawag ulit sila para lang guluhin ako? Naging mas malumanay ang tono ng officer. Hindi po ako maaaring mag-speculate sa intensyon ng sinuman. Pero ang masasabi ko lang, sineseryoso po namin ang mga false reports. Kung may makitang pattern ng mga walang basehang reklamo, maaaring magkaroon ng konsekwensya para sa nagre-report. Nagpasalamat ako at ibinaba ang telepono. At doon na bumuhos ang lahat ng emosyon, hindi galit, kundi isang malalim na sakit. Ginamit ni Bea ang sarili niyang mga anak, ang mga inosenteng bata na mahal ko. Ginamit niya sila bilang mga bala sa isang baril na nakatutok sa akin. Ang lalim ng kanyang manipulasyon, ang lalim ng kanyang kasamaan ay isang bagay na hindi ko kayang sukatin. Hindi na ito tungkol sa isang bahay, ito ay tungkol sa paninira. At sa sandaling iyon, alam ko na tapos na talaga. Ang pamilyang minsan kong minahal ay wala na. Matapos ang insidente sa DSWD,
Nagkaroon ng isang linggong katahimikan. Ngunit hindi ito kapayapaan. Ito ay ang katahimikan sa mata ng isang bagyo. Ang pakiramdam na may mas malakas na paparating. Dahil sa takot at sa payo na rin ng pulis, nagpasya akong magpakabit ng security camera sa paligid ng bahay. Ang desisyon na iyon ang nagligtas sa akin sa susunod na mangyayari. Huwebes ng gabi, halos isang linggo pagkatapos ng tawag mula sa DSWD. Galing ako sa trabaho, pagod na pagod. Ang gusto ko lang ay humiga at matulog. Pero habang naghahanda ako ng hapunan, nakatanggap ako ng isang text message mula sa kapitbahay ko, si Tita Gloria. Ang laman ng text, "Anahisha, may tao sa likod ng bahay mo. Parang pilit binubuksan ng pinto. Tumawag na ako ng pulis. Umuwi ka na." Binitiwan ko ang hawak kong sandok. Ang puso ko ay biglang kumabog ng sobrang bilis. Kinuha ko ang susi ng kotse ko at tumakbo palabas. Ang biyahe mula sa opisina pa uwi ay karaniwang tumatagal ng 25 minuto. Pero nagawa ko ito sa loob ng 18. Ang bawat pulang ilaw sa traffic light ay parang isang pagsubok sa aking pasensya. Ang isip ko ay puno ng mga tanong. Sino yon? Anong kailangan niya? Ligtas ba ang bahay ko? Pagdating ko sa aking driveway, nandoon na ang isang patrol car. Nakita ko si Tita Gloria sa kanyang porch, balisa. Lumapit ako sa mga pulis na nagsusulat malapit sa aking back door. Anong nangyari? Tanong ko hiningal. Nakilala ako ng isang pulis mula sa insidente nung Sabado. "Miss Ana, tumawag po ang kapitbahay niyo. May nagtangkang pumasok daw po sa likod. Pagdating namin, ito po ang nakita namin." Itinuro niya ang aking pinto sa likod. Ang frame ng pinto ay may mga marka ng gas-gas. Malinaw na mga marka mula sa isang bagay na matigas na ipinangsikwat sa paligid ng lock. May nagtangkang buksan ito ng pilit. "Nakita niyo po ba kung sino?" Tanong ko kay Tita Gloria na lumapit na rin. Umiling siya. Narinig ko lang ang kalampag. Sumilip ako sa bintana ng kusina ko. Nakita ko ang isang babae tumatakbo papalayo, papunta sa kalsada. Maitim ang buhok niya pero hindi ko nakita ang mukha. Masyadong mabilis. Mahitim ang buhok. Si Ate Bea. Ang unang pumasok sa isip ko. Sino pa ba? Sino pa ba ang may ganitong galit sa akin para gawin ito? "Magdadagdag po kami ng patrol sa area nyo," sabi ng pulis. "At maganda pong magpakabit na kayo ng security cameras. Kung mangyari po ito ulit at may footage tayo, may sapat na basehan na po tayo para sa pag-aresto." Tumango ako. Pumasok ako sa loob ng bahay para tingnan ang pinsala. Ang lock ay buo pa, pero ang frame ng pinto ay kailangan ng ayusin. Pero higit pa sa sirang kahoy, ang nasira ay ang pakiramdam ko ng seguridad. Ang sarili kong bahay, ang lugar kung saan dapat akong pinakaligtas ay nilapastangan. Kinabukasan, tumawag agad ako sa isang security company. Bago man magtanghali, mayroon ng mga kamera na nakakabit sa bawat sulok ng bahay ko. May motion sensor lights na rin sa paligid at may bago at mas matibay na frame na ang pinto sa likod. Pagkatapos, tumawag ako sa pulisya para magdagdag ng impormasyon sa aking naunang report. Ibinigay ko ang description na sinabi ni Tita Gloria at ipinaliwanag kong naniniwala akong ang kapatid ko ang may gawa nito. Kinagabihan, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi rehistradong numero. Sinagot ko, "Si Nanay." Ang boses niya ay nanginginig sa galit. "Nag-file ka ng police report laban sa kapatid mo? Nasisiraan ka na ba ng bait?" Sigaw niya sa kabilang linya. Kalmado akong sumagot. "May nagtangkang pumasok sa bahay ko, Nay. Nakita ni Tita Gloria." "Hindi gagawin ni Bea yan. Magkasama kami buong araw. Gumagawa ka lang ng kwento para sirain ang pamilya." Sigaw niya. "Kung ganun, wala siyang dapat ikabahala," sabi ko. "Mag-iimbestiga ang pulis. Kung inosente siya, lalabas din yon." "Halimaw ka," sabi niya. Ang boses niya ay puno ng pagkasuklam. "Isang halimaw na walang puso. Hindi ko alam kung paano kita pinalaki." "Siguro yan ang tanong na dapat niyong itanong sa sarili niyo," sagot ko. "Dahil yan din ang iniisip ko." Ibinaba ko ang telepono at hinarang din ang numerong iyon. Nalaman ko na lang mula kay Tita Gloria na pinuntahan ng pulis si Bea sa bahay para tanungin. Siyempre, itinanggi niya ang lahat. Sinabi niyang nasa bahay lang siya buong araw
Kinumpirma ito ni tatay. Si nanay naman, nagbanta pa raw na idedemanda ang pulisya para sa harassment. Walang nangyari sa investigasyon, walang ebidensya. Pero ang mensahe ay naipadala na. Alam na nila na hindi ako uurong. At alam ko na kaya nilang gumawa ng mas higit pa sa aking inaakala. Ang kapayapaan ay hindi na isang bagay na basta-basta na lang dumarating. Ito ay isang bagay na kailangan ko nang ipaglaban. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang digmaan ng nerbiyos. Huminto na ang mga pagtatangka sa aking pisikal na seguridad. Ngunit pinalitan ito ng isang mas sopistikadong uri ng atake. Isang atake na gumagamit ng sistema ng batas laban sa akin. Akala ko, pagkatapos ng DSWD at ng tangkang pagpasok sa bahay ko, titigil na sila. Pero nagkamali ako. Isang hapon, pag-uwi ko mula sa trabaho, mayroon akong nakitang isang makapal na sobre sa aking mailbox. Galing ito sa isang law office. Kinabahan ako habang binubuksan ito. Sa loob, isang formal na sulat, isang demanda. Ang nagsampa, ang sarili kong ina. Idinidemanda niya ako para sa pagbabalik ng 40,000 pesos. Ang paghihintay sa sagot ng kampo ng aking ina ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga karayom. Bawat araw ay puno ng kaba. Ngunit pagkalipas ng halos 2 linggo, tumawag si Atty. Reyes. "Magandang balita, Ana," sabi niya. "Inuurong na nila ang kaso." Nakahinga ako ng maluwag. Pero dagdag niya, tinanggihan nila ang no contact terms. Ang sabi ng abogado nila, at i-quote ko, "Ang alitan ng pamilya ay dapat ayusin sa loob ng pamilya, hindi sa korte." Napatawa ako ng mapait. Ang pamilya ko na siyang unang gumamit ng korte laban sa akin ay bigla na lang gustong ayusin ang lahat ng pribado. Malinaw na natakot lang sila na matalo sa kaso dahil sa ebidensya namin. "Ano na po ang susunod nating hakbang, attorney?" tanong ko. "Heto ang rekomendasyon ko," sabi ni Ate Reyes. "Tayo naman ang magsasampa ng kaso. Isang civil complaint para sa harassment. Ipunin natin ang lahat, ang pagtatangkang lumipat, ang report sa DSWD, ang tangkang pagpasok sa bahay, at itong walang basehang demanda. Lahat ng ito ay bumubuo ng isang pattern of harassment. Hihingi tayo sa korte ng isang restraining order. Isang restraining order laban sa sarili kong nanay, tatay at ate. Ang bigat ng mga salitang iyon ay parang 1 tonelada. Ito na ang huling pako sa kabaong ng aming relasyon, ang formal na pagputol. Ngunit sa kabila ng bigat, mayroon ding gaan. Ang isiping hindi na nila ako maaaring lapitan, tawagan o guluhin. Iyon ay isang kapayapaan na matagal ko nang hinahangad. "Gawin po natin," sabi ko. Ang boses ko ay buo at desidido. Ang proseso ng restraining order ay tumagal ng 6 na linggo. Nagkaroon ng isang hearing kung saan kailangan nilang lahat na humarap, si nanay, si tatay, at si Bea. Ako ay nakaupo sa isang panig ng courtroom kasama si Atty. Reyes. Sila naman ay nasa kabilang panig kasama ang kanilang abogado na mukhang pagod na at alam na mahina ang kanilang posisyon. Sinubukan ni nanay na magsalita sa hearing. Umiiyak niyang sinabi sa hukom na isa lang itong misunderstanding, na gusto lang daw nila akong tulungan, na ako raw ang mapaghiganti at walang puso. Matiyagang nakinig ang hukom. Pagkatapos, isa-isa niyang sinuri ang mga ebidensya, ang police reports, ang mga litrato ng sirang pinto, ang record mula sa DSWD, ang mga text messages. Nang matapos ang lahat, tumahimik ang buong courtroom at nagsalita ang hukom. Ibinigay niya ang restraining order. Bawal silang lumapit sa akin o sa aking property sa layong 500 feet. Bawal nila akong kontakin sa kahit anong paraan. Nang marinig ito ni nanay, humagulgol siya. Si tatay ay tulala, tila hindi makapaniwala sa nangyayari. Si Bea naman ay nakaupo lang, walang emosyon ang mukha. Habang naglalakad ako palabas ng courthouse, naramdaman ko ang pag-angat ng isang napakabigat na pasanin mula sa aking mga balikat. Hindi ako lumingon pabalik. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang tanging direksyon na tinatahak ko ay pasulong. Ang mga unang linggo pagkatapos ma-issue ang restraining order
ay ang pinakatahimik na mga linggo ng aking buong buhay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako gumigising na may takot sa kung anong bagong krisis o demand ang sasalubong sa akin. Ang telepono ko ay hindi na nag-vibrate dahil sa mga mensaheng puno ng panunumbat. Walang nang bigla ang kumakatok sa aking pinto. Ang ingay sa loob ng aking ulo, ang boses na laging nagtatanong kung masyado ba akong makasarili o walang utang na loob ay unti-unti nang humihina. Nagsimula akong gumawa ng mga bagay para sa sarili ko. Mas madalas akong naglalakad sa dalampasigan. Nagsimula akong mag-morning runs, hinahayaan ang ritmo ng aking mga paa sa buhangin na palitan ang ritmo ng mga inaasahan ng aking pamilya. Inimbitahan ko ang katrabaho kong si Denise para mag-weekend sa bahay. Naupo kami sa aking porch, uminom ng wine, at nagkwentuhan tungkol sa lahat ng bagay maliban sa pamilya. "You seem different," sabi ni Denise. "Mas magaan ka." "I feel lighter," sagot ko. Parang may dala-dala akong pabigat na hindi ko alam na nandyan pala hanggang sa nabitawan ko. Ang guilt, ang pagkonsensya na inaasahan kong darating ay hindi dumating. At doon ko napagtanto na ang guilt na yon ay hindi naman talaga sa akin. Ipinapasa lang nila yon sa akin para manatili ako sa linya. Makalipas ang 3 buwan, nakatanggap ako ng balita mula kay Tita Gloria. Ang pamilya ko raw ay nagkakagulo nang wala ako. Si tatay ay napilitang mag-early retirement dahil sa stress. Si nanay ay tumigil na sa pagdalo sa kanyang mga social activities dahil sa hiya sa mga chismis tungkol sa ginawa ni Ana sa pamilya. At si Bea, ayon sa malawak na network ng chismosa ni Tita Gloria, ay sinabihan na ng aming mga magulang na kailangan na niyang humanap ng sariling matitirhan. Binigyan daw siya ng 6 na buwan. Tila napuno na rin si tatay. Sinabi raw nitong masyado na siyang matanda para magpalaki ulit ng mga apo. Nakaramdam ako ng isang kakaibang halo ng emosyon. Kasiyahan dahil sa wakas ay tinuturuan na nila si Bea na managutan. Ngunit mayroon ding kaunting lungkot para sa aking mga pamangkin na inosente sa lahat ng ito. Pero napagtanto ko, hindi ko na sila responsibilidad. Ang pagtanggi kong maging safety net nila ay pumuwersa sa kanila na harapin ang kanilang mga sariling problema. Ang kapayapaan ko ay may kapalit, at ang kapalit na iyon ay ang kanilang pagharap sa katotohanan. Lumipas ang 1 taon, 1 taon ng katahimikan, 1 taon ng paghilom. Sa loob ng 1 taon na iyon, hindi ko na sila nakausap, hindi ko na sila nakita. Paminsan-minsan, naiisip ko kung naaalala ba nila ako, kung mayroon ba silang pinagsisisihan, pero madalas, hindi ko na sila iniisip. Naging mga anino na lang sila mula sa isang nakaraang buhay na sa wakas ay natakasan ko na. Nalaman ko rin mula kay Tita Gloria ang mga naging epekto ng kanilang mga ginawa. Ang demanda ni nanay ay nagdulot sa kanila ng malaking gastos sa abogado. Ang restraining order ay naging isang malaking chismis sa kanilang komunidad at maraming kaibigan ang unti-unting lumayo. Ang pagre-retiro ni tatay ay nagpabawas sa kanilang kita at ang matagal na pagsuporta kay Bea ay halos umubos na pala sa kanilang ipon. Si Bea naman, nakalipat nga sa isang maliit na apartment pero palipat-lipat ng trabaho. Nagrereklamo raw na ang mga trabahong tulad ng sa retail o food service ay mababa para sa kanya. Kung wala na ang walang katapusang tulong pinansyal mula sa aming mga magulang, hinarap niya ang realidad ng responsibilidad sa unang pagkakataon. Ang mga bata naman ay nag-adjust tulad ng lahat ng mga bata. Ngunit hindi na sila nasusunod sa lahat ng gusto. Ang buhay na inaakala nilang makukuha sa aking beach house ay naging isang bagay na mas ordinaryo at mas mahirap. Hindi ako nakaramdam ng saya sa kanilang mga paghihirap, pero hindi ko rin naramdaman na responsable ako para doon. Ginawa nila ang kanilang mga desisyon at ang mga konsekwensya ay natural na bunga lang ng mga iyon. Sa eksaktong araw ng anibersaryo ng kanilang pagtatangkang lumipat, naglakad ako sa dalampasigan habang papalubog ang araw. Inisip ko ang babaeng ako 1 taon na ang nakalipas, pagod, lito,
at laging nagbibigay ng mga piraso ng kanyang sarili sa mga taong hindi man lang marunong magpasalamat. Ang babaeng iyon ay parang isang estranghero na ngayon. Mayroon na akong nabuo dito. Hindi lang isang bahay kundi isang buhay. Isang buhay ayon sa aking mga patakaran na may mga hangganan na nagpoprotekta sa aking kapayapaan. Ang daan ay naging masakit pero alam kong kung bibigyan ako ng pagkakataon, gagawin ko ulit ang parehong mga desisyon. Ang paghihiganti, natutunan ko, ay hindi tungkol sa pananakit sa kanila. Ito ay tungkol sa pagpapagaling sa sarili. Ito ay tungkol sa pag-unawa na karapat-dapat akong protektahan. Karapat-dapat akong maging masaya. Ang bahay sa likod ko ay tahimik at mainit, puno ng mga bagay na mahal ko. Sa isang lugar na malayo, ang pamilya ko ay hinaharap ang resulta ng pagtrato sa akin na parang wala akong halaga. Pero iyon ay kwento na nila ngayon, hindi na sa akin. Ang sa akin ay nagsisimula pa lang.